Magandang araw Pilipinas! Welcome po sa inyo kung sino mga ngayon nandito at nanonood itong video. Ulysses Lacson po ito. At gaya nga po na nabasa niyo sa pamagat itong video, pag-uusapan po natin about MetaTrader 4. Ipapakita ko po sa inyo lahat-lahat ng mga kakailangan ninyong malaman kung paano nga gamitin ang MetaTrader 4. So itong tutorial na to is para to sa mga naka-desktop users at kung naka-mobile ka ngayon, gagawa din po ako ng separate tutorial kung paano gamitin ang MetaTrader 4 sa mobile. Kaya tingnan mo na lang yung video description. Andyan po yung magiging separate video tutorial kung paano naman po pagdating sa mobile. Kasi this is going to be for sa mga naka-desktop or laptop na mga users. And of course, ayoko po sayangin ang oras ninyo. Kaya diretso-diretso na po tayo. Dito po tayo sa aking laptop para mas maging detalyado po yung papapakita ko sa inyo. Share screen ko po sa inyo ano yung mga kakailangan ipipindutin. Tara, let's go. Ang pinakaunang kailangan natin gawin is i-download at install po yung MetaTrader 4 sa ating computer. And most of the time, depende kung saan broker ka naggawa ng yung trading account or kung saan ka magti-trade with, meron dapat clickable link doon para to easily download ng MetaTrader 4 na sync na doon sa inyong broker. So halimbawa ngayon is aking broker is XM. So, punta lang ako dito sa website ng aking broker tapos hahanapin ko yung may tatak na platform. So, depende sa inyo. Baka kasi nasa ibang broker kayo kasi maraming brokers dito sa Pilipinas. So, punta lang kayo dun sa official website ng inyong broker. Hanapin nyo lang yung may nakalagay na platforms at depende nga kung anong device meron kayo, meron dapat yung version na available para sa inyong device. So, halimbawa sa akin dito is gumagamit ako ng laptop. So, piliin ko lang itong MT4 for PC. So, iraroute ako dito for more details about MT4 at dito ako sa download. At ayun, na-download na sa aking computer at hanapin ko lang yung file, install ko sa aking device. Self-explanatory naman po yung process, install lang natin. Pagkatapos, finish. At ito na yung magiging user interface ng ating MetaTrader 4. So ito yung sinasabi ko na ipoprompt ka agad na mag-login kung yung MetaTrader 4 is na-download nyo through your Forex broker. So ayan, kung nakikita nyo dito, hanapin mo lang kung ano yung server, kung saan yung inyong account naka-designate. So next na gagawin natin is balik tayo dun sa ating email kasi nandun yung ating login details or yung account details natin para makalogin dito sa ating MetaTrader 4. So depende nga kung saan broker kayo nag-sign up, magsisend sila dapat ng email sa inyo kung saan nandun yung inyong mga account details, login details sa inyong trading account. So halimbawa ito, meron akong demo account dito. Ayan kung nakikita nyo, demo account. Ito yung gagamitin ko para sa tutorial na to. So nandito yung details. So ito yung aking server. Tapos ito yung aking ID. So password is of course yung password na ginawa mo nung nag-sign up ka. So gagawin ko is ilagin ko lang to dun sa ating MetaTrader. At ito yung aking gagawin. So, balik ako dun sa aking MetaTrader. Ito yung user interface as of the moment. Huwag po kayo mag-alala. Iisa-isahin po natin ito. Hanapin ko lang yung aking server dito. So, ayan, merong demo dito. Nandito yung mga demo na account. So, yung server ko nga is XM Global Demo 4. Ayan, kung nakita nyo yung server. XM Demo 4. Hanapin ko lang dito kung may 4 ba dito. Pag wala dito yung aking server o yung server ninyo, pwede pong kopyahin nyo lang itong ganito. Tapos, i-add nyo lang. So, ganyan lang. Tapos, add. Tapos, enter. Tayo lang natin na mag-load. At nandito na yung aking server. So, make sure na refer talaga kayo dun sa inyong email kasi nandito po yung mga details. So, XM Demo 4, select ko lang. Pagkatapos, next. So, dahil demo account nga, dito na ako sa existing account kasi meron na akong existing account na demo account. So, kopyahin ko yung aking MT4 ID. Lagay ko dito sa login. Tapos, of course, yung password na ginamit ko nung gumawa ako nitong demo account na to. Pagkatapos, click lang finish para ma-login. Ayan. So, meron dapat yung tunog na maririnig ninyo na parang welcome. Something ganyan. Tapos, yan yung na palatandaan na nakalagin na kayo successfully sa inyong account. So, pwede nyo itong ilagay lang dito yung cursor. Tapos, pwede nyo itong madrag dito para makita nyo yung market watch at saka yung inyong navigator kung saan nakaandun yung account tapos yung indicator sakali mag-ano kayo ng indicators. At next na gagawin natin is pagandahin muna natin tong ating user interface. Ito, i-change natin tong color at saka yung mga candlesticks natin. So, pwede mo din i-close ito. So, close natin. Tapos, pwede mo itong i-full screen, ganyan, click mo lang to. At para ma-change natin itong color dito, itong ating grabs, itong candlesticks, at saka itong ating dinalagay na moving average na indicator,
right-click nyo lang po dito, pagkatapos dito kayo sa properties. At dito nyo yan ngayon ma-change yung mga color. So let's just say, gusto kong background is white. So you guys can just play around at depende ko ano nga yung gusto nyong color. So i-change ko yung bar up ng green, itong green na to. Tapos yung bar down is red. Bull candle, ibig sabihin paakyat na candle. So gagawin ko ulit green. Tapos yung bear na candle is yung pula. Tapos dahil syempre yung ating background is white, so kailangan i-change natin yung ating foreground. Itong foreground, ito po itong banda dito. Change ko po into black. So ayan, nakikita niyo na yung background. Tapos click ko OK at ito na yung ating bagong interface. Now, parang hindi na tayo paulit-ulit na mag-change ng ating color ng ating interface. Every time na magbukas tayo ng bagong trading pair or market, kailangan natin itong i-save as default. So, halimbawa ngayon, pakita ko sa inyo kung yung ibig ko sabihin. Pag nabukas tayo ng chart window, babalik ulit yan sa default. So, kailangan natin gawin is, i-close muna natin to. Tapos, i-save natin to. Pag gusto na ganito talaga yung magiging itsura every time na magbukas kayo ng bagong trading pair, dapat i-save nyo to as default. So, gagawin mo lang is right-click ka lang ulit. Pagkatapos dito ka sa template, tapos click mo tong save template. Pagkatapos itong pangalan to, palitan mo ng default.tpl. So, ganyan lang. Lagyan mo lang ng pangalan default.tpl. Pagkatapos save. At dahil na-save na natin yun as our default na interface, every time na mabukas tayo ng bagong trading pair, hindi na ulit mababalik sa default yung color black. So, halimbawa ngayon, new chart tayo. So, ayan, yun yung magiging default. Yan, kung nakikita nyo, separate po yan na trading pair, GBP/USD. At yun na nga, pwede nyo itong liitan dito. Halimbawa, i-drag nyo lang pag gusto nyo maliit lang para at least makita nyo yung mas malakihan dito yung graph or itong banda dito, pwede mo din i-drag down. Ganyan. At bago tayo magpapatuloy mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang candlesticks. Itong mga to. Ano ba ito nandito? Ba't sila nandito? Anong dahilan nila kung bakit sila nandito? So, ang candlestick po, zoom natin ng konti. Click na natin itong icon na to. At ito, nandito na siya. Ang candlestick po is nagre-represent siya sa movement ng currency prices on that particular time frame. So, halimbawa ngayon, nasa GBP/USD tayo sa ating halimbawa ngayon. Tapos, yung time frame niya is H4. So, ibig sabihin, bawat candlesticks din dito is nabubuo siya within 4-hour na time frame. Pag green, ibig sabihin is bullish or tumaas yung price from the last price kung saan nag-close sa ating halimbawa ngayon dito yung GBP/USD. Pag red candlestick naman, ibig sabihin is bearish or bumaba po yung presyo compared dun sa last price kung saan nag-close ang market sa ating time frame. At ibig sabihin po na mga buntot na ito, tinatawag po dito is weak. Nakikita nyo? Ibig sabihin po, ito po yung pinakataas or pinakababa na movement ng presyo. Tapos, ang dito naman is kung saan siya nag-close. So, hanap tayo, zoom pa natin para makita nyo talaga yung buntot. Ito, halimbawa natin to dahil may mataas na buntot or yun nga, weak ang tawag. So, dito, ngayon, after ng 4 hours, kasi nga nasa 4 hour tayo na time frame, nagbukas ulit siya dito ng panibagong candlestick. So, dito siya nagbukas, itong level na to, dito banda. Pero umakyat yung price pataas dito. So hanggang dito na-reach niya yung price hanggang dito. Pero bumaba din siya tapos yung pinakamababa na na-reach niya is ito. Tapos nag-close siya after matapos yung 4 hours dito siya nag-close sa baba. Tapos nag-next candlesticks naman siya. So candlesticks is nandyan nga lang sila para ilarawan yung mga movements ng currency prices on that particular time frame. So huwag po kayo ma-overwhelm kung nakikita niyo itong mga to green and red. Pag green, ibig sabihin paakyat. Pag red is pa down yung price compared sa last price kung saan nag-close on that particular time frame, which is ating halimbawa is H4. So, red and green. So, depende sa inyo kung ano yung prefer nyo na color kasi nga pwede nyo itong i-change yung pataas at saka pa down na candlesticks. At yung next na pag-usapan natin is yung mga currency pair o yung mga trading pairs na gusto nating i-trade. So, nandito sa bandang left side, Market Watch tab. At kung tingin nyo dito, wala dito yung gustong i-trade na trading pair, gagawin nyo lang is Control U or right-click ka lang at makita mo yung symbols at nandito lahat. Halimbawa yung gusto nyo mag-trade ng crypto or forex or spot metals, yung gold, saka silver, dito yan i-add. So para ma-add dito at makita nyo na dito, yun na nga, gagawin lang is Control U. Tapos halimbawa ngayon dito tayo sa forex 2, hanapin nyo lang dito kung saan yung gusto nyo i-trade. Pagkatapos, pag nakita nyo yung currency pair na gusto nyo i-trade, halimbawa GBP CAD ito, double click nyo lang
At ayan, pag nag-turn into color yellow na or gold, ibig sabihin ma-add na po yan dun sa ating market watch section. At ito na siya, GBP CAD. At kung gusto nyo namang tanggalin, simple ulit, right-click nyo lang, select nyo lang, pagkatapos select nyo tong hide para matanggal siya dito sa inyong market watch. Depende kasi, meron kasi ibang mga tao na ilan lang yung trading pair na gusto nilang i-trade at yun lang yung gusto nilang makita dito. At next, pag-usapan to natin banda dito, ang tawag is navigator at nandito nga yung ating account. And nakikita nyo, dito nyo makikita yung account. Pagkatapos, pag gusto nyo mag-add ng indicators, depende kung meron kayong gustong i-add na indicators at available dito sa loob mismo ng MetaTrader 4, gagawin nyo lang is click nyo lang to dito. Pagkatapos, ayan na nakita nyo. Tapos, click nyo lang, tapos hold, tapos i-drag nyo dito sa inyong graph at click nyo lang OK at malalagay na yung ating indicators. At pag halimbawa naman gusto nyo i-delete yung inyong indicator, gagawin nyo lang is Control I or right click. Pagkatapos dito kayo sa indicator list, pagkatapos click nyo tong depende kung saan indicator yung gusto nyo tanggalin, tapos click nyo lang delete at matatanggal na siya dito. At next, pag-usapan naman natin itong mga nasa bandang taas. Ito, pag-usapan muna natin itong mga banda dito. So, pag gusto nyo i-zoom out, click nyo lang, of course, obvious naman yung button na yan, common yan kung saan-saan. Pagkatapos, kung gusto nyo i-drag yung pabanda dito yung ating graph or yung mga candlesticks, ganyan lang. Tapos, pag gusto nyo rin i-zoom out ng konti, ganyan, yung mga candlesticks, pwede din ganyan lang. Dito, click nyo lang dito sa banda, tapos drag down or up. Tapos, itong auto trading is para to sa mga gagamit ng EA or yung Expert Advisor Trading Robot. Kailangan naka-green to dito para gagana yung mga EA or trading robot. Tapos, pwede din tayo mag-add ng mga elements or yung mga halimbawa support and resistance. Click lang natin itong depende kung saan dito gagamitin natin. Click na natin ganyan. Halimbawa ito, maglagay tayo ng support and resistance. Tapos, drag natin dito. Gagawa tayo ng zone. At pag gusto mo namang i-change yung color ng iyong elements na nakalagay, right-click nyo lang. Pagkatapos dito kayo sa object list at dito nyo yan ma-change kung gusto nyo i-edit na yan. At ang pinaka-importante pag-usapan natin sa lahat is kung paano mag-place ng trade or mag-place ng order. At bago tayo makapag-place ng order is kailangan malaman muna natin yung ating lot size. So halimbawa ngayon nasa Euro USD tayo. So, kailangan alamin muna natin yung ating lot size bago tayo mag-decide na mag-buy or sell. Para makapag-decide tayo ano yung ating lot size, unang-una is alamin natin kung ano ba yung ating account type. Yung trading account kasi is meron yan, depende kung ano yung account type. Merong micro, merong standard, merong ultra low sa XM, halimbawa, ganun yung mga account types. So, depende kung ano yung magiging account types, dyan nakabase kung ano din yung magiging lot size natin dito. Pangalawang factor na kailangan nating tingnan para makakaroon tayo ng ano sa ating lot size is yung ating equity o yung ating balance ng account para makita natin kung magkano yung i-risk natin out of our balance on that particular trade. Pagkatapos, i-check din natin kung saan tayo maglalagay ng stop loss. Ang stop loss po is limit po yan para ma-trigger yung ating order na mag-close pag halimbawa ngayon bumaliktad yung market sa ating speculation. So halimbawa yung ating tingin ng market is aakyat siya, halimbawa ngayon sa ating halimbawa dito, paakyat, tapos nangyari pala is bumaliktad, kaya meron lang dapat tayong limit na kung saan i-close yung trade pag masyado ng marami yung nalulus natin. So halimbawa ngayon, mag-place tayo dito ng buy na order or long na position, yung po yung ibang terms dyan. So gawin natin unang-una is i-determine muna natin saan ba yung ating magiging stop loss. So ang stop loss is depende po yan kung ano po yung strategy na gagamitin ninyo. So, sa halimbawa ngayon, maglalagay lang ako dito for this tutorial. Halimbawa, maglalagay ako ng stop loss bandang dito. So, ang stop loss natin is itong red at ito yung price ng ating stop loss kung saan pag halimbawa baliktad yung market is 1.08935. Pagkatapos, para makakalculate tayo ng ating magiging lot size, kasi nga depende yan kung magkano yung i-rest natin out of our balance sa ating halimbawa dito, ito yung aking demo account. I-calculate natin. Yung ginagamit kong calculator is ito from BB Pips. Pwede kayong pumunta dito at dito natin makikita or dito nga natin pwede i-calculate yung magiging position size natin or yung lot size para go tayo mag-place ng trade. So, una is yung base account currency which is usually is nasa USD yan. Tapos ilalagay mo dito ang iyong account balance. Tapos magkano ba yung i-risk mo every trade mo. So, halimbawa for this particular trade, mag-place tayo ng trade, magre-rest ako. Yung pinaka-recommended is between 1% to 3%. So, halimbawa i-max out ko na 3% yung ilalagay ko. Pagkatapos, po natin yung stop loss in pips, balik tayo dun sa ating MetaTrader. So, kailangan pala naka-map out talaga muna yung ating trading plan bago tayo mag-calculate ng lot size.
So, balik ako dito sa MetaTrader 4 at para ma-check natin kung magkano ba yung pips ng stop loss. Ang ibig sabihin po ng pip is percentage point. Yan po yung unit na ginagamit para ma-measure yung movement ng presyo ng mga currency prices. At para makita natin dito ang number of pips sa ating stop loss, sa ating halimbawa dito itong red, ito yung ating stop loss, click nyo lang itong crosshair. Pagkatapos click nyo dito kasi nga dito tayo magpi-place ng buy order. Pagkatapos click, tapos hold nyo lang at drag down nyo hanggang sa inyong stop loss. So ayan, nakita nyo yung po yung ating nagiging stop loss, 161 pips. So balik ako dito at ilalagay ko dito 161 pips. Yan po yung ating stop loss. Tapos ito yung ating trading pair na iti-trade. So Euro USD. Ayan, nakita nyo Euro USD. Kailangan nyo talaga lagyan yan. Pagkatapos calculate. So ayan, nakikita nyo dito. Standard yung aking account at ito yung aking magiging lot size. Tapos yung naka-risk na amount, ito yung magiging logi ko, $30 pag halimbawa bumaliktad pala yung market instead na paakyat, bumaliktad siya pababa. Pag na-reach niya to, maku-close yung trade at malulugi ako ng $30. Pwede rin maglagay ka dito ng take profit kasi pwede mo yung ilagay sa inyong order. So depende nga kung anong trading account type na meron kayo, standard ba or micro. So, kailangan niyo yung i-check at dahil nga dito sa ating demo account na ginagamit is standard, so ito yung aking kukopyahin. So, ilalagay kong magiging lot size dito is 0.01. Tapos, dahil nga yung aking speculation is tataas yung presyo ng Euro against USD, yan yung trend as of the moment. So, dito ako magbabay ako. So, pag tingin mo naman babagsak yung Euro against USD, so dito ka magsisell ka. So, dito ako sa buy at ito disclaimer kasi first time ko mag-place ng one-click order dito. Click ko lang OK, tapos click ko buy. Pwede rin dito ka sa new order at dito mamimili ka dito ng separate na natin pag-usapan yan. So, halimbawa mag-place na ako ng order kasi tingin ko tataas yung Euro against USD, click ko lang buy. At yun, na-place na yung ating order. So, wala siyang stop loss na nakalagay at wala din siyang take profit. At para malagyan yan, kailangan mo lang gawin is click mo lang tapos right click at dito ka sa modify order. At dito mo yan malalagyan ngayon ng stop loss at saka yung take profit. So yung stop loss nga natin dito is 1.08935. So ilalagay mo yan dito. So 1.08935. Tapos pag halimbawa nag-take profit tayo banda dito, itong linya na to, ilalagay din natin yung ating take profit 1.09550. At pag ganyan, halimbawa na-reach na yung kanyang take profit, automatic na mag-close yung trade at makaka-profit na tayo. So kahit tulog-tulog na lang tayo, mag-close na yung trade. Pag ganun din na mangyayari, pag halimbawa ay bumaliktad yung market, automatic malulugi tayo ng $30 sa ating pinakita kanina pag bumagsak pala yung market at na-reach yung ating stop loss. So ganun simple. Now, ngayon, pag halimbawa ngayon meron kasing iba na magpe-place ng order na market order, yun yung market order. Kumbaga, kung ano yung current price ng market, yun yung ating in-order. But kung gusto mo mag-limit order, yung tinatawag na limit order, halimbawa ngayon, aantayin mo talaga na babagsak dito yung price saka ka mag-place ng order. Tapos wala ka naman lagi sa yung computer, pwede kang mag-limit order, yung tinatawag na limit order. Dito ka lang sa new order, pagkatapos select mo dito instead of market execution, dito ka sa pending order. So, buy limit, so ilalagay mo dito kung ano yung price na gusto mong bilhin. So, halimbawa ngayon, gusto mo muna na ma-reach mo na itong price na to, 1.08600, ilalagay mo dito yung order tapos place. So, magiging pending order siya, hindi siya ma-execute until ma-reach niya yung price. Ganun lang po yung pending order. But, usually, kadalasan, yung mga magti-trade is dito sila sa market order or yung current price ng currency pairs na gusto nilang i-trade. At dito nyo nga makikita yung order. Ngayon, nakita nito yung ating place na order. At as of the moment, naka-negative siya kasi once nag-place tayo ng order, meron niyang tinatawag na spread at dun yun kukunin, ibabase yung magiging fees natin sa ating brokers paggamit ng kanilang services. So, that's how brokers make money. Meron po yung kunting fees. So, ito, naka-negative 19 siya. But once aakyat na yan, magiging green na yan at pagpa-profit na tayo or magiging positive na yan. So, ganun lang po kasimple kung paano gamitin ang MetaTrader 4 sa desktop or laptop, computers. Along the way, once na nandito na kayo, self-explanatory naman po yung mga ibang nandito, click-click nyo lang tapos makikita nyo naman kung ano magiging resulta. Basta ganun lang po yung pinaka-simple na process, mag-place ng order, mag-change ng user interface, maglagay ng account. At kung meron pa rin po kayong questions, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba at i-replyan ko po kayo kung ano man yung magiging tanong ninyo. Maraming salamat sa panonood at good luck po sa inyo.